Pagdating nila sa Water 7, namangha ang crew sa mga kanal ng lungsod na tulad ng Venice at mga bangkang pinapalakas ng mga sea monster na tinatawag na Yag-ara. Pumunta sina Luffy, Nami, at Usopp upang ipapalit ang kanilang ginto mula sa Skypiea para sa 200 milyong berries, habang nawawala si Chopper at hindi nakita si Robin, na nilapitan ng isang misteryosong maskarang tao, si Zoro, na nagbabantay sa barko, ay inatake ng mga hindi kilalang tao ngunit nagising at pinalayas ang Frankie family, isang gang ng mga scrap dealers at bounty hunters. At sa Dock 1 naman, nakatagpo ang grupo ni Luffy kay Coco, isang foreman ng Galila na kahawig ni Usopp at may kakayahang tumalon ng malalayong distansya. Pumunta siya upang inspeksyonin ang Going Merry. Samantala, si Usopp ay inambush ng Frankie family at malubhang binugbog, kaya't nawala ang buong 200 milyong berries. Bumalik si Coco na may nakakabiglang diagnosis, ang kill ng Going Merry ay wasak at hindi na maaring ayusin, hindi makapaniwala si Luffy, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman nilang nawawala si Usopp at ang mga briefcase na nakuha nila ay walang laman. At si Usopp, sugatan, pero matatag, ay nagsisikap na kunin ang pera mag-isa at muling binugbog, sinundan ni na Luffy, Sanji, Zoro, at Chopper ang kanyang blood trail patungo sa Frankie House, tinalo ang gang, at winasak ang gusali, ngunit wala na ang pera, at napilitan si Luffy na tanggapin na hindi na mailigtas ang Mary. Pagbalik nila sa barko, sinabi ni Luffy kay Usopp na wala ng pag-asa pang maayos ang Mary at makakakuha na sila ng bagong barko, labis ito na ikinalungkot ni Usopp ang pagkakasira ng Mary at inakusahan si Luffy na iniwan na lang ang kanilang mga alaala at galit na hinamon siya sa isang duwelo. Noong gabing iyon, magkasunod na naglaban sina Luffy at Usopp ng matindi, sa kabila ng matalinong paggamit ni Usopp ng mga gadgets at tricks, tinalo pa rin siya ni Luffy na may kabigatan sa puso, iniwan ni Luffy ang barko kay Usopp at naglakad palayo. Nag-check-in ng Straw Hat sa isang hotel na emosyonal na tinamaan ng mga nangyari. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Nami sa rooftop at sinabihan ng crew na si Iceberg ay nabaril, naghanap ng kasagutan ang mga manggagawa ng Galila, at pumunta sina Luffy at Nami sa bahay ng alkalde, ngunit pinigilan silang makapasok. Samantala, bumalik si Frankie sa Water 7, galit na galit dahil sa pagkawasak ng kanyang bahay. Nakita niya si Luffy at naglaban sila sa kalye, habang si Iceberg ay nagsabing nakita niya sina Nico Robin at ang isang matangkad na lalaki bago siya barilin. Nagmadali ang mga manggagawa ng Galila at pinutol ang laban, inakusahan ng Straw Hat Crew ng tangkang pagpatay. Habang tumataas ang tensyon sa Water 7, patuloy na nakikipaglaban ang Galila Company kay Luffy, habang si Frankie, na ngayon ay galit, ay nagsisimulang makipaglaban sa parehong panig. Habang ito ay nangyayari, si Chopper at Sanji ay nagmamadaling magtungo kay Usopp upang magbigay babala tungkol sa papalapit na Aqua Laguna, isang napakadelikadong alon na nagbabanta na magbaha sa buong lungsod. Matapos magtakda ng layunin na matuklasan ang katotohanan, nagdulot ng kaguluhan si Luffy upang pilitin si Iceberg na makipagkita, hinihingi ang mga sagot, pumayag si Iceberg at simpleng nagsabi na gusto niyang makita si Robin sa huling pagkakataon. Samantala, nakipag-usap si Frankie kay Kokoro na nagbahagi ng kanyang hinala na ang CP9, isang lihim na sangay ng world government, ang may kagagawan sa pamamaril kay Iceberg. Ang kanyang teorya ay mukhang may basehan nang makita si Robin na nakikipagkita sa CP9, habang ang crew ay nagtago mula sa mga galit na mamamayan ng bayan. Nakita ni na Sanji at Chopper si Robin at hinarap siya. Inamin ni Robin na siya ang may kasalanan sa pag-atake kay Iceberg at iginiit na iiwan na niya ang crew. Bumalik si Chopper sa Straw Hats nang wala si Sanji, at nagpa siya si Luffy na ibalik si Robin, pinapalagay na may mas malalim na dahilan sa mga nangyayari. Kasabay nito, desperadong sinubukan ni Usopp na ayusin ang Going Merry upang maligtas mula sa Aqua Laguna. Pumunta ang Straw Hat sa Galila headquarters nang sabay-sabay sa oras na ang tatlong ahente ng CP9 ay naglunsad ng pagsalakay. Sa loob, nakaharap si Robin at ang nakamaskarang mamamaril kay Iceberg. Inihayag ng mamamaril na ang CP9 ay ipinasa ang kasalanan sa Straw Hats at hinahanap nila ang mga blueprints ng Pluton, mga sinaunang plano para sa isang makapangyarihang barko ng digmaan na dating hawak ni Iceberg at planong ipasa kay Polly. Habang nawawala si Luffy, tinanong ni Robin si Iceberg, at iniiwasan ng nakamaskarang lalaki ang mga kaguluhan. Inamin ni Iceberg na ang tunay na blueprints ay nasa ibang lugar. Ipinakita ang tunay na pagkakakilanlan ng CP9, sina Lucci, Coco, Khalifa, at Blue Ino, lahat ay undercover na mga empleyado ng Galila. Ipinaliwanag ni Lucci na hindi nandoon ang mga blueprints kay Iceberg at malamang ay ipinasa ito kay Cotty Flam, ang kapwa-apprentice ni Iceberg kay Tom, na ngayon ay kilala na bilang si Frankie. Dumating si Luffy, Polly, at ang Straw Hats at pumasok, ngunit nadatna nilang naghihintay sina Iceberg at ang CP9.
Samantala, nakita ni Frankie si Usopp na inaayos ang Mary, at namangha sa debosyon nito, ibinahagi ni Usopp ang kanyang kwento, at sinabi ni Frankie ang tungkol sa espiritu ng barko na tinatawag na Cloboterman, na tanging lumilitaw lamang sa mga barkong minamahal ng kanilang mga crew. Napagtanto ni Usopp na ang Mary ay nag-ayos ng sarili nito sa Skypiea sa pamamagitan ng espiritong iyon. Sa Galila, nakipag-usap si Luffy kay Robin at humiling na bumalik siya, ngunit tumanggi ito, sinabing hindi niya magagawa ang kanyang hangarin kung mananatili siya sa kanila. Pinigilan ng CP9 ng crew, na binigyan si Robin ng oras upang makatakas. Ipinakita ni Lucci ang kanyang Devil Fruit Power, isang Zone-type Leopard Fruit at brutal na tinalo sina Luffy at Zoro, ipinapakita kung gaano kalakas ang CP9. Habang nakatali si Polly at Iceberg sa isang nasusunog na gusali, iniwan sila ng CP9 sa kanilang kapalaran. Samantala, si Frankie ay sinusubukang wasakin ang Mary, naniniwala na mas mabuting ipahinga na ito. Ngunit pinigilan siya ni Usopp, na inamin na hindi niya kayang iwan ang barko, kahit pa ito ay sira na at hindi na kayang ayusin. Biglang may kumatok sa hideout ni Frankie, walang babala, sinalakay ng CP9 ang lugar matapos nilang patumbahin ang mga tauhan ni Frankie sa labas, mabilis nilang pinasuko si Frankie, at pinasok ang isang lihim na silid. Doon, walang awa nilang inapakan at winasak ang mga alaala niya matagal niyang iningatan habang hinahalughog ang lugar para sa Pluton Blueprints. Dito nagsimula ang isang mahaba at emosyonal na pagbabalik-tanaw. Ipinakita si Frankie bilang isang batang shipwright na kabilang sa Tom's workers, kasama si Iceberg. Magkasama nilang tinulungan si Tom sa pagbuo ng Sea Train, isang imbensyong nagligtas sa water pito at nagbigay daan para mapatawad si Tom sa kasalanang paggawa ng barko ni Goldie Roger, ang Oro Jackson. Ngunit 8 taon ang nakalipas, isang ahente ng CP5 na si Spandam ang nagtangkang kunin ang Pluton Blueprints mula kay Tom. Tumanggi si Tom, kaya gumawa si Spandam ng bitag, ginamit ang mga barkong ginawa ni Frankie upang atakihin ang syudad at idiin si Tom. Nagtagumpay ang plano, inaresto sina Tom, Iceberg, at Frankie. Sa paglilitis, bumagsak ang loob ni Frankie at itinakwil ang kanyang mga barko, ngunit sinampal siya ni Tom upang muling ibalik ang kanyang dignidad. Hinimok siyang ipagmalaki ang kanyang gawa, at tinanggap ni Tom ang buong kasalanan. Bilang kabayaran, humiling siyang patawarin ang kanyang mga apprentice kapalit ng sarili niyang sentensya patungong Enies Lobby. Sinubukang pigilan ni Frankie ang Sea Train gamit lang ang kanyang katawan, nasagasaan siya at inakalang patay, ngunit siya'y nabuhay, ngayon bilang cyborg, at sa muli niyang pagkakadakip, nagulat siya nang makita na si Spandam na ang bagong pinuno ng CP9. Habang papalapit na ang Aqua Laguna, ang Straw Hats ay nagmamadali upang makaligtas. Si Chopper ay nakakatalikod mula sa nasusunog na Galila Building, tinatangay ang mga sugatang si Iceberg at Polly papalayo sa panganib. Habang papunta sila sa kaligtasan, ipinagbigay alam ni Iceberg kay Nami ang mga dahilan kung bakit nakipagtulungan si Robin sa CP9, dahil upang iligtas sila sa banta na sirain ng Straw Hats. Na magdesisyon si Nami na pigilan ang pag-alis ni Robin, tumakbo siya kasama si Chopper upang hanapin ang iba pang mga kasamahan. Sa ibang lugar, itinapon ng CP9 ang Going Merry, layunin nilang gawing durog ito sa dagat. Si Polly ay naigal ilino ng pangalan ng Straw Hat sa mga mamamayan ng Water 7, ngunit itinatago pa rin niya ang mga detalye tungkol sa mga Pluton Blueprints. Pinangunahan niya ang mga tagabayan upang maghanap ng crew, kasama si Chopper. Si Nami ay nagpunta mag-isa sa istasyon ng Sea Train, umaasang maabotan pa si Robin bago ito mahuli. Si Sanji naman ay sumakay na sa tren upang iligtas si Robin, Usopp, at Frankie. Ngunit bago pa sumabog ang Aqua Laguna sa istasyon, iniligtas ni Polly si Nami at ang mga konduktor. Isang misteryosong tao ang nagbigay ng liham kay Nami mula kay Sanji, na nagsasabing si Sanji, Usopp, at Frankie ay nasa tren na papuntang Enies Lobby. Habang ang Aqua Laguna ay malapit ng magdulot ng pinsala, nakita ni Nami si Luffy na natrap sa pagitan ng dalawang gusali. Nakita siya ni Nami at sinabihan siyang magmadali, ang buhay ni Robin ay nasa panganib. Sa parehong oras, nahanap ni Chopper si Zoro na nakulong sa isang chimney at ibinato sa kanya ang Sandai Kitetsu upang makalaya. Tinulungan sila ni Polly upang makaligtas sa malupit na alon ng Aqua Laguna. Sa unang tren, si Sanji ay nakikipaglaban sa mga kalaban at nakatagpo kay Usopp at Frankie. Dahil sa determinasyon ni Luffy na iligtas si Robin, nagpa siya si Kokoro at Iceberg na tulungan sila, at ibinigay nila ang Rocket Man, isang prototype ng Puffing Tom. Habang papunta na sila, sumunod ang Frankie family at humingi ng tulong upang makasama sa misyon. Sabi nila ay gagawin nila ang lahat para sa kanilang boss na si Frankie. Pumayag si Luffy, at ang tren ay nagsimula ng mabilis na pagtakbo. Nang halos matapan si Chimney dahil sa malalakas na hangin, nailigtas siya ni Luffy sa huling sandali. Sa parehong oras, naalala ni Iceberg ang muling pagkikita nila ni Frankie at ang mga taon ng kanilang paglago.
ipinakita ni Polly ang tunay na may sala, ang CP9, sa mga Carpenters ng Galila, pinawalang sala ang Straw Hats, dahil dito, ang Frankie family at Galila ay nagkaisa upang suportahan ang misyon ng Straw Hats. Sa onboard Rocketman, ginamit ni Luffy at Zoro ang kanilang malakas na combo move upang durugin ang malaking Aqua Laguna na alon, sa kabutihang palad, nakalampas sila sa malalaking alon at umabante ng buo. Si Sanji ay nakipag-ugnayan sa crew at ini-update sila sa nangyayari sa Puffang Tom, pagkatapos ay naghiwalay si Usopp mula sa grupo, ngunit isang misteryosong bayani na tinatawag ang sarili na Sogeking ang lumitaw at niligtas si Sanji at Frankie. Kahit sa disguise, tinanggap nila ito at nagkunwaring hindi nila siya kilala. Habang ang trio ay nagplano, nagdesisyon si Sanji na manatili at makipaglaban kay Once gamit ang kanyang mga sipa upang sirain ang Noodle Po Red na trend, habang si Frankie at Sogeking naman ay patuloy sa kanilang misyon. Si Frankie naman ay nakipaglaban kay Nero, isang rookie ng CP9, nang matuklasan ni Nero ang kahinaan ni Frankie sa kanyang likod, humiga siya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit nang mapilayan, ginamit niya ang kanyang centaur mode upang talunin si Nero. Si Sogeking ay hinarap si Robin, ipinaliwanag ang mga dahilan ng Straw Hat sa kanyang pag-alis, bagamat apektado, nagpa siya pa rin si Robin na manatili sa kanyang desisyon. Sa Rocketman, nakita nila ang mga iniwang tren na puno ng kalaban, si Zoro ay nagtulungan upang putulin ang mga ito at talunin si T-Bone upang malinis ang daan. Sa Puffang Tom, natalo ni Sanji si Once at si Frankie naman si Nero, nang magsama-sama muli, nagtulungan silang magsanib puwersa upang makapasok sa susunod na car na kinaroroonan ni Robin at ng CP9, ginamit ni Sogeking ang smokescreen upang matulungan sila na makaalis, ngunit binangga sila ni Blue Ino gamit ang air door. Habang si Robin, determinadong protektahan ang Straw Hats, ay sumunod na lamang kay Blue Ino ng kusa. Naiwan si Sanji at Sogeking na naguguluhan. Si Blue Ino ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ni Robin, inihayag ang Buster Call at ang dahilan kung bakit natatakot si Robin para sa kaligtasan ng Straw Hats. Habang papalapit na ang Rocketman sa Enies Lobby, si Frankie, CP9, at Robin ay narating na ang isla. Si Polly ay nag-sketch ng terrain at inilahad ang plano na upang iligtas si Robin, kailangan nilang maabotan siya bago makalusot sa mga Gates of Justice. Dahil ang Straw Hats lang ang may kakayahang lumaban sa CP9, nag-volunteer ang Frankie family at Galila na sumuporta sa unang wave ng depensa. Habang papalapit ang Enies Lobby, tumaas ang mga Gates of Justice sa likuran nito, habang ang crew ay tinitingnan ng nakamamanghang tanawin, hindi pinansin ni Luffy ang plano at tumalon papunta sa unang gate ng mag-isa, sinira ito ng walang kahirap-hirap. Habang ang Frankie family at ang mga foreman ng Galila ay dumadaan sa unang gate, tumawag ang mga Marines ng mga higanteng gwardya na sina Wamo at Kashi upang depensahan ang pangalawang gate na magtaglay ng kalamangan. Ipinadala ng Frankie family ang kanilang Carsey Destroyers, ngunit kahit sila ay hindi kayang labanan ng mga higanti. Sa kabila ng pangalawang gate, humarap si Luffy sa buong puwersa ng Enies Lobby sa 10,000 Marines, samantala, ang mga foreman ng Galila at Frankie family ay pinagsama ang kanilang lakas upang mapins down si Kashi, pagkatapos ay matalinong tinukso nila si Wamo upang hindi sinasadyang patumbahin ang kanyang partner. Sa Tower of Law, tumanggap si Spandam ng isang hindi kumpletong ulat na labis na binabaliwala ang banta ni Luffy, na naniniwala siyang hindi nararapat na pagtuunan ng pansin ang kapitan ng Straw Hat. Dumating ang koponan ni Lucci, at nagkita-kita ang mga miyembro ng CP9 na may mga sarcastic na biro, pagkakakumpetensya, at isang mabilis na pagsusuri ng lakas upang muling patunayan ang kanilang dominance. Hindi tinatabla ng anumang uri ng paglaban, tumuloy si Luffy diretso patungo sa Courthouse Plaza, tinatadtad ang mga Marine Squad. Sa ibang bahagi, si Robin at Frankie ay dinala kay Spandam, na ipinagmamayabang ang kanilang pagkakahuli. Sa gate, ang mga foreman ng Galila at ang Frankie family ay nakalagpas kay Wamo at binuksan ang pangalawang gate, ngunit ang kanilang selebrasyon ay naputol ng isara ng mga Marines ang unang gate sa likod nila, nagtrap sa mga kaalyado sa pagitan. Sa mabilis na pag-iisip, binago ni Zoro ang plano, ibinaba ni Yokozuna ang outer fence ng isla na parang rampa, ang Rocketman ay lumipad mula sa rampa, tumalon sa ibabaw ng parehong gate, at bumagsak sa likod ni Wamo, pinatumba siya at nagmarka ng ganap na pagdating ng Straw Hats at kanilang mga kaalyado sa larangan ng labanan. Pagkatapos, ang elite unit ng Enies Lobby, ang Lost Watchdog Unit, ay pumasok sa laban, ang Straw Hats ay nagpatuloy upang habulin si Luffy, ngunit natagpuan nila ang mga kalsada na kakaibang walang tao, ang lahat ng hinarap ni Luffy ay natalo na. Sa Tower of Law, inihayag ni Spandam kay Robin na ang Straw Hats ay narito na upang iligtas siya, sa kabila ng kasunduan na ginawa niya sa CP9 upang iligtas ang mga ito, malamig na ipinahayag ni Spandam na kukunin niyang bilanggo ang lahat ng Straw Hats.
Sa mga kalye, ang Straw Hats at ang Frankie family ay patuloy na papunta sa Courthouse Plaza, saksi sa itaas ng King Bull Sodem, nakipag-usap si Chopper kay Sodem, ngunit nalaman niyang hindi nakasakay si Usopp sa likod ng hayop. Samantala, dahil sa pagkabigo sa mabagal na progreso, si Luffy ay gumamit ng slingshot upang tumalon direkta sa bubong ng courthouse, kung saan siya ay hinintay ni Blue Ino. Sa ibang lugar, si Wamo ay nagkwento kay Usopp, ibinunyag na sila ni Kashi ay sumama sa marine sa maling paniniwala na ang mga higanteng mandirigma na sina Dory at Broggy, ang kanilang mga boss, ay nahuli na. Ibinahagi ni Usopp ang katotohanan, malaya pa rin ang dalawa at patuloy na lumalaban sa Little Garden, na nagpasigla kay Wamo upang magpatuloy sa laban. Dahil sa nalaman, nagbago ng panig si Wamo at Kashi, at sa puntong iyon, muling nagpakita si Usopp habang si Gamora ay binagsak, tila nawala ng pag-asa hanggang sa ipahayag ni Usopp ang katotohanan, nagbago ng panig sina Wamo at Kashi, na nagbaliktad ng takbo ng laban pabor sa mga kaalyado ng Straw Hat. Sa kabila ng kanyang mga sugat, muling bumangon si Gamora, determinado na dalhin ang kanyang mga pasahero hanggang sa Tower of Law, pinayuhan niya ang lahat ng naroroon na kumapit ng mahigpit, naghahanda para sa isang huling pagsugod. Sa loob ng tower, nagpasya sina Coco at Khalifa na ubusin ang mga devil fruits na ibinigay ni Spandam, ganap na nag-commit sa misyon ng CP9 na may bagong lakas mula sa mga pruweba ng pruweba. Samantala, nililinis ni Sanji at Zoro ang daan para sa iba sa pamamagitan ng pagwasak sa isang gusali na humaharang sa ruta ni King Bull, dahil sa kanilang mga pagsisikap, sa wakas ay nakarating ang grupo sa courthouse, eksaktong habang ibinababa ang drawbridge. Sa parehong oras, nakatanggap si Spandam ng tawag mula sa transponder Snail, isang agarang ulat na mayabang niyang ipinapalagay na magpapatunay sa pagkatalo ng Straw Hats. Sa kanyang pagmamalaki, pinakinggan niya sila ni Robin at Frankie, umaasa na ang kanilang mga puso ay mapupuno ng pagkatalo. Ngunit sa halip, ang narinig nila ay ang katotohanan ng walang tigil na pagsulong ng kanilang crew, the Straw Hats ay nananalo. Sa labas ng courthouse, hinugot ni Zoro ang kanyang espada at pinaghati ang malaking pader ng bato, binubuksan ng daraanan patungo sa susunod na laban. Sa itaas, ang laban sa pagitan ni Luffy at Blue Ino ay nagpapatuloy, ngunit nagbago ang takbo ng laban nang ipakita ni Luffy ang isang bagong lakas, ang kanyang Gear Second, habang ang singaw ay lumalabas mula sa kanyang katawan, tumaas ang kanyang bilis at lakas ng husto, nilalampaso na lang si Blue Ino. Samantala, pinapasok ng Straw Hats ang courthouse, nakikipaglaban-laban kay Judge Baskerville at ang kanyang kakaibang tatlong ulo na awtoridad, tinutulungan sila ni Yokozuna sa pamamagitan ng pagbabara sa pasukan, na pumipigil sa mga reinforcement mula sa pag-agos papasok. Sa ibang lugar, sa pangunahing daan, ang mga higanteng sina Wamo at Kashi ay nilulunod ang elite watchdog unit ng gobyerno, kasama si Usopp at ang mga foreman ng Galila, sila ay patuloy na papunta sa plaza. Habang naka-activate ang Gear Second, tinalo ni Luffy si Blue Ino at kalmado siyang nagpatuloy, may matinding determinasyon sa kanyang boses, sumigaw siya ng pangalan ni Robin sa buong Enies Lobby, ipinahayag na siya ay narito upang iligtas siya. Sa loob ng Tower of Law, ginamit ni Frankie ang natira niyang cola sa isang kakaibang paraan, sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanyang likod, binugin niya ang sarili at si Robin sa pader, pumutok ang kanyang mga kadena at tinulungan silang tumalon sa balkonahe, kung saan nakita sila ni Luffy sa wakas. Si Robin, labis na naguluhan, ay nagsabi kay Luffy na magbalik na siya dahil nais niyang mamatay, ang kanyang puso ay napapalibutan ng mga taon ng sakit at pagtataksil, ngunit hindi umatras si Luffy. Habang nagsasanib puwersa sina Usopp at ang crew, nagtipon ng Straw Hats sa mga battlements, ngayon ay nakaharap sa CP9 at ang kanilang nahuling kasama, naghihintay sila na ibaba ang drawbridge, handa para sa huling laban. Biglang, naglakbay tayo 20 years pabalik sa nakaraan, sa isla ng Ohara, kung saan lumaki ang batang si Nico Robin. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, siya ay Minamoto at tinatakwil ng parehong matatanda at bata. Ang tanging kasiyahan niya ay ang Tree of Omniscience, ang pinakamalaking aklatan sa buong mundo, kung saan naging scholar siya sa edad na 8 taon. Ngunit kahit noon, tinatanggihan ang kanyang mga ambisyon na makatulong dahil sa kanyang murang edad. Puno ng lungkot, naglakad siya patungo sa baybayin, kung saan nakilala niya si Jaguar D. Saul, isang higanti at dating Vice Admiral. Mabilis silang nagbonding, at nagulat si Saul nang malaman niyang siya ay anak ni Nico Olvia, isang wanted na scholar na kamakailan lamang ay bumalik sa Ohara gamit ang isang ninakaw na barko ng Navy. Agad niyang tinungo ang aklatan upang ipaalam sa mga scholar ang paparating na pag-atake ng gobyerno, ngunit huli na ito. Si Spandine, ama ni Spandam, ay dumating na kasama ang kanyang mga puwersa, inutusan ng mga tao ng Ohara na lumikas habang sinisimulan ang pag-aresto sa mga iskolar. Hiniling ni Professor Clover, ang guro ni Robin, na tumakas, ngunit tumanggi siya, habang tumitindi ang tensyon, hiniling ni Clover na makipag-usap sa Five Elder Stars, pumayag sila.
Sa makasaysayang pag-uusap na iyon, ibinunyag ni Clover ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga pananaliksik ng mga iskolar ay tumutukoy sa pagkakaroon ng isang nawawalang sibilisasyon na tinanggal mula sa kasaysayan ng umangat ang world government. Ang kanilang kasalanan, ang pagtukla sa mga lihim ng Void Century, dahil takot ang world government na malaman ito. Matapos ibunyag ni Professor Clover ang labis, agad na nag-utos ang Elder Star kay Spanday na patagilid ang buhay ni Clover at simulan ng pagkawasak ng Ohara, tinawag na ang Order. Sa isang iglap, ang Tree of Omniscience ay nilamon ng apoy habang sinusubukan ng gobyerno na burahin ang kaalaman ng isla. Nagkakagulo ang mga iskolar upang iligtas ang mga aklat at sa gitna ng kaguluhan, muling nagkita si Robin at ang kanyang ina, si Nico Olvia, ngunit ang kanilang oras na magkasama ay napakabilis at puno ng kalungkutan. Nagsimula ang pag-atake ng Buster Call, mga battleship na bumabagsak sa isla, ginugol ang buong lugar at ginigiit ang pagkawasak ng lahat ng bakas ng Ohara. Sa gitna ng pagkawasak, ipinagkatiwala ni Olvia kay Saul ang buhay ni Robin, na sinusubukang dalhin ng bata sa kaligtasan habang siya ay bumalik sa naglalagablab na aklatan upang mapanatili ang kaunting kaalaman na natitira. Habang lumalaban si Saul laban sa mga battleships, nagmamadali si Robin patungo sa barko ng paglilikas, ngunit pinigilan siya ni Spandine, itinuturing siyang isang kriminal. Biglang dumating si Vice Admiral Kuzen, ang magiging admiral sa kasalukuyan na si Aokiji, at hinarap si Saul. Habang naglalaban ang dalawa, si Vice Admiral Sakazuki, na magiging Akaino, ay walang awa na winasak ang barko ng paglilikas, pinapatay ang mga inosenteng sibilyan sa loob upang alisin ang lahat ng bakas ng kaalaman ng Ohara. Sa kabila ng malubhang pagkakasugat, binigyan ni Saul si Robin ng isang huling regalo, isang ngiti, at isang panawagan na magpatuloy sa buhay. Naniniwala siya na makakahanap siya ng tunay na mga kaibigan balang araw, na apektuhan sa kanyang mga huling salita. Tinanggihan ni Kuzen ang mga alituntunin, nakita ang kawalan ng katarungan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang yelong landas at lihim na pinayagan si Robin na makaligtas. Mula sa sandaling iyon, namuhay si Robin sa mga anino, tinutugis ng mundo, hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, dahil ang makisalamuha sa kanya ay maghahatid ng galit mula sa world government. Bumalik sa kasalukuyan, umiiyak at nag-collapse si Robin, sa harap ng Straw Hats, ipinahayag niya ang kanyang pinakamalaking takot na magiging pabigat siya at muling iiwan, ngunit ngayon, mayroong isang pagbabago. Galit at hindi nag-atubili si Luffy, sa hindi matitinag na determinasyon, nagbigay siya ng utos. Itinutok ni Sogeking ang kanyang slingshot at naglunsad ng isang naglalagablab na palaso pataas na tumama sa watawat ng world government. Isang direktang deklarasyon ng digmaan habang ang mga apoy ay lumalamon sa simbolo ng pamamahala, sumigaw si Luffy, narito kami upang kunin ka pabalik, Robin. Ang deklarasyong iyon ay yumanig sa lahat ng naroroon, kabilang si Spandam, na pansamantalang nawalan ng composure na mag-malfunction ang drawbridge na nagtrap sa CP9 sa loob ng Tower of Law. Habang ang CP9 ay naghahanda na dalhin si Robin sa mga Gates of Justice, sumulong si Frankie, ipinakita ang isang bagay na matagal nang itinagong lihim, ang mga plano ng sinaunang armas na Pluton na itinatago sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Frankie na ang mga shipwrights ng Water 7 ay nagpanatili lamang ng mga plano sakaling kailanganin nilang magkaroon ng panlaban laban sa isa pang sinaunang armas, kung sakaling ma-revive ito ng world government sa pamamagitan ni Robin. Ngunit ngayon, pagkatapos makita ang tunay na puso ni Robin at ang mga pagsisikap ng Straw Hats, pinili ni Frankie na magtiwala sa kanila. Sinunog niya ang mga plano, ipinahayag na ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay ng mga piratang ito. Bago siya makasama sa kanila, isang galit na si Spandam ang itinulak si Frankie mula sa balkonahe, pinapaimbabaw siya pababa. Sa puntong iyon, sumugod si Kokoro gamit ang Rocketman sa ibabaw ng itinaas na drawbridge, at sa isang nakakagulat na twist, sumabog ang sea train at tumama kay Frankie, ipinadala ang mga debris na sumabog sa ere. Nagtipon ng Straw Hats at Frankie, ngunit sinalubong sila ng mapagmalaking ahente ng CP9 na si Fukuro, na ipinahayag ang mga utos ni Spandam, si Robin ay ipapaslang, at ang sinumang manghihimasok ay wawakasin. Ipinahayag niya na sina Lucci at Spandam ay nagdadala na kay Robin patungo sa Gates of Justice. Habang tumatakbo si Luffy patungo sa paghabol kay Robin, ang natitirang mga miyembro ng crew ay naghiwalay upang hanapin ang mga susi upang buksan ang kanyang mga handcuffs na gawa sa Sea Prism Stone. Bawat Straw Hat ay nakikipaglaban sa iba't ibang CP9 na miyembro sa isang serye ng mga one-on-one na laban. Samantala, aksidenteng nadiskubre ni Chimney at ang kanyang alaga, si Gonby, ang isang lihim na pasilyo sa ilalim ng lupa at sinundan nila sina Spandam at Lucci, hindi nila alam na papalapit na sila sa puso ng labanan.
Nakipaglaban si Nami kay Khalifa at si Frankie ay nakipaglaban kay Fukuro na nag-umpisa ng isang mabagsik na labanan, samantalang si Zoro ay nakatagpo ng espada laban kay Koku na ipinahayag na nakakain siya ng ox fruit model giraffe na nagbigay sa kanya ng isang nakakatawa ngunit isang malakas na anyo. Ang sitwasyon ay lumalala ng aksidenteng sirain ni Kako ang Tower of Law na nagpadala kay Zoro at Kako pababa sa antas kung saan naglalaban sina Usopp at Jabra. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nakakadene si Zoro at Usopp ng mga handcuffs na gawa sa Sea Prism Stone na malubhang nagpapahina kay Zoro. Hindi nagtagal, natutunan ng grupo na ang mga susi ay may mga natatanging numero, at ni Jabra ni Kako ay walang tamang susi upang palayain sina Zoro at Usopp. Dahil hindi nila natapos agad ang laban, nagpatuloy ang labanan ng mga miyembro ng CP9 habang dumating si Chopper, agad na napansin ang sitwasyon at nagmadali patungo sa paghahanap ng pangalawang susi mula sa isa sa iba pang mga ahente. Samantala, nalunod si Luffy, ngunit niligtas siya ni Chimney at Gonbi, at ginabayan siya patungo sa underground passage na papunta sa Gates of Justice. Hindi magawang buksan ang pintuan, ipinagana ni Luffy ang Gear 3, pinapalakas ang kanyang mga buto upang wasakin ang gate gamit ang labis na puwersa. Sa ibang lugar, ang desperadong si Frankie ay nauubusan ng cola, ang kanyang pinagkukunan ng lakas, makipaglaban siya kay Fukuro ng malupit, at ang kanilang labanan ay sumabog sa isang malapit na kusina. Bigla, pinatumba si Chopper sa kwarto ng isang muling gumaling na Kumadori, ngunit nakayanan niyang maghatid ng 3 bote ng cola kay Frankie. Ngayon ay muling nabigyan ng lakas, naglunsad si Frankie ng kanyang makinaryang puot, handang baliktaran ng laban. Habang ang cyborg na si Frankie at Fukuro ay patuloy na naglalaban sa labas ng Tower of Law, lalong tumindi ang kanilang mabagsik na duelo. Sinubukan ni Fukuro na durugin si Frankie laban sa mga pader ng tower gamit ang isang bone-shattering tackle, ngunit si Frankie, na hindi tinatablan, ay nilock ang kanyang mga nahahating binti kay Fukuro, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang air pressure cannon, isang malakas na pagsabog ng puwersa, upang itulak ang ahente ng CP9 pababa sa lupa, tapusin ang kanilang labanan sa isang kamanghamanghang paraan. Sa kabilang panig, pinapalo ni Commodore si Chopper hanggang sa halos magapi, habang hinihingal at malapit nang mawala ng malay. Naalala ni Chopper ang babala ni Dr. Kureha na ang paggamit ng pangatlong Rumble Ball ay magbabalik sa kanya sa isang walang malay na halimaw, ngunit wala ng ibang paraan upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Tinanggap ni Chopper ang panganib. Sa isang malakas na sigaw, nagbago siya sa isang monstrusong anyo, matangkad, mabagsik, at pinapalakas lamang ng instinct. Madali niyang tinalo si Kumadori, binagsak siya gamit ang hilaw na lakas, ngunit pagkatapos, sa isang pagpanik, pinalo niya si Frankie at nagsimula siyang umakyat sa pader ng tower na nagbabanta sa mga kaibigan at kalaban. Samantala, sa loob, gumising si Khalifa at ipinakita ang nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang bubble fruit. Ang kanyang mga atake gamit ang malalambot na sabon ay nagpapahina sa katawan ni Nami, tinatanggal ang kanyang lakas at alon, na nagiging parang jelly ang kanyang mga limbs. Nahihirapan si Nami na tumayo, at tuluyang naging vulnerable. Sa parehong oras, sa Bridge of Hesitation, patuloy na dinadala ni Spandam si Robin patungo sa Gates of Justice, naniniwala na kontrolado na ang lahat. Tahimik na naghihintay si Lucci sa plaza ng korte, ang huling at pinakamapanganib na kalaban, handa na para sa labanan nila ni Luffy. Sa wakas ay narating ni Luffy si Lucci, ang tadhana ng kanilang labanan sa pagitan ng pirata at mamamatay tao ay malapit nang magsimula. Sa loob ng courthouse, nahuli na ang mga natitirang kasama ng Straw Hats at pinapanatili silang bilanggo. Si Spandam, na kumpiyansa sa pagkapanalo ng CP9, ay nakipag-ugnayan sa tower upang humingi ng update, ngunit napindot ito ang maling button sa transponder snail, kaya hindi sinasadyang na-trigger ang isang buster call. Agad na ipinadala ang 10 battleships ng Navy at 5 Vice Admirals patungo sa Enies Lobby. Nagulat si Robin, umiiyak na nagmamakaawa kay Spandam na intindihin ang kanyang ginawa, ngunit ang aroganteng leader ay tumano lamang at nagmamayabang sa loudspeaker sa buong isla tungkol sa paparating na pagkawasak. Mas masahol pa, ipinahayag niyang wala siyang pakialam kung madamay pa ang 10,000 sundalo ng Navy sa ilalim ng kanyang utos. Nagkabuhol-buhol na ang sitwasyon, nagkagulo ang mga sundalo, iniwan ang kanilang mga posisyon at tumakbo palayo para iligtas ang kanilang buhay, habang ang anino ng ganap na pagkawasak ay nakalumbay sa Enies Lobby. Dito niya unang ipinamalas ang Diable Jambe, isang bagong teknik na nagpapainit sa kanyang binti hanggang sa magliyab. Sa init na dumudurog sa kahit anong depensa, pinakawalan ni Sanji ang isang matinding sipa na tuluyang nagpabagsak kay Jabura. Sa loob ng tore, si Zoro ay nagliyab sa galit matapos insultuhin ni Kako si Robin. Sa gitna ng tensyon, nagising sa kanya ang isang bagong anyo, ang Azura, ang siyam na ipon na estilo ng demonyo.
Sa isang bug zone ng napakalakas na enerhiya, pinatumba niya si Kako at nakuha ang susi na magpapalaya kay Robin. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, isinabak ni Lucci ang kanyang buong Beastman form. Bilang tugon, inactivate ni Luffy ang Gear Second, pinalakas ang kanyang katawan lampas sa limitasyon upang bigyan si Frankie ng oras para abutin si Robin. Habang si Frankie ay tinutugis ang mga bihag, ipinagyabang ni Spandam ang kanyang pinagmulan, siya ang anak ni Spandine, ang dating pinuno ng CP9 na nagpasimuno ng Buster Call sa Ohara. Sa galit, sumigaw ng pagtutol si Robin, ngunit bago pa man makakilo si Frankie, tinamaan siya ng isang mind control device mula sa mga marine, at bumagsak sa sahig. Sa pinakapanganib na sandali, isang projectile ang biglang tumama sa ulo ni Spandam, nagsipagbagsakan ng mga marine sa paligid, ang nagpaputok ay si Usopp, tahimik na nakapwesto mula sa malayo. Tumakbo si Robin, ngunit tinangka siyang barilin ni Spandam, agad tumalon si Frankie para harangan ng bala, at pinalaya si Robin mula sa mga posas, binigyan siya ng pagkakataong ibuhos ang kanyang galit sa kalaban na matagal na siyang pinahirapan. Habang nagretiro si Usopp para magtipon muli sa mga kasama, isang rumbling ang gumimbal sa paligid, biglang sumabog ang tulay, senyales na nagsimula na ang ganap na kaguluhan. Sa gitna ng matinding bakbakan, unti-unti nang nauunawaan ni Lucci ang epekto ng Gear Second sa katawan ni Luffy, isang kapangyarihang binabayaran ng dugo at hininga. Sa isang mapanlinlang na pagkakataon, binutes ni Lucci ang pader ng silid sa ilalim ng tubig, dahilan upang bumaha ang silid at ikulong ang mga kasama ni Luffy. Sa itaas, nagsimula ng magpaputok ang Buster Call. Ang mga dambuhalang barko ng Navy ay bumabaril ng walang awa sa Bridge of Hesitation. Si Robin, natigilan sa takot, ay muling binalikan ng alaala ng Ohara. Ang pagkawasak na ngayon ay tila nauulit. Pagod ngunit hindi sumusuko, tumanggi si Luffy sa alok ni Lucci na tumakas, sa halip, inactivate niya ang Gear Third, sa isang matinding pagsabog ng lakas, isang dambuhalang kamao ang lumusob mula sa Tower of Law, tinamaan si Lucci at ipinadpad ito diretso sa sarili nitong warship, ikinagulat ng buong fleet ng Buster Call. Mabilis na inutusan ni Vice Admiral Doberman ang kanyang mga tauhan na huminto, ibinahagi niya ang madilim na nakaraan ni Rob Lucci, ipinadala 15 taon na ang nakaraan bilang Emissary of Justice ng World Government sa isang kaharian na nilupig ng mga pirata, nang sumuko ang kapitan ng pirata kapalit ng 500 bihag, walang pag-aalinlangang pinatay ni Lucci ang lahat ng hostages, at pagkatapos, ang pirata, lumitaw bilang isang kasangkapan ng marahas na hustisya. Sa gitna ng bumabagsak na battlefield, patuloy ang mabangis na sagupaan ni na Luffy at Lucci, habang ang mga barko ng digmaan ay unti-unting pinupuntirya maging ang sariling infrastruktura ng Navy, tinuldukan ni Frankie ang banta ni Spandam. Sa wakas, ganap ng malaya si Robin, at nagtangkang sumakay ang grupo sa isang convoy ship upang tumakas. Sa ilalim ng tubig, lumitaw si Kokoro sa kanyang tunay na anyo bilang isang sirena, iniligtas niya sina Nami, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Chimney, at Gonbi mula sa pagkalunod. Ipinaliwanag niya na ang mga sirena ay maaaring makalakad sa lupa kapag lampas na sa edad na 30, sa pagbubunyag na ito, muling nabuo ang Straw Hats. Isang barko ng Buster Call ang naglabas ng broadcast, ang mga kaalyado ng Straw Hats ay nawasak na, at bumagsak na ang pangunahing gate, tumama ito kay Frankie ng masakit, sa paniniwalang pinaslang ang Frankie family at Gali Laformen, sumigaw siya kay Luffy na ipagpatuloy ang laban, hindi para sa dangal, kundi para bigyang kabuluhan ang mga sakripisyong ginawa para sa kanila. Patuloy ang paglusob ng Navy patungo sa Bridge of Hesitation, sugatan man at halos wala ng lakas, muling ginamit ni Luffy ang Gear Second, si Lucci naman ay naglabas ng kanyang huling teknik, ang Roku Ogen, tinanggap ni Luffy ang bawat atake, at unti-unting bumagsak ang kanyang katawan sa pagod. Sa kabilang banda, dumarating na ang mahigit 200 opisyal ng Navy upang hulihin si Robin, ngunit hindi na siya tumakbo. Hindi na siya isang bihag, tumayo siyang kasama ng kanyang mga kaibigan, handang lumaban. Sa huling sandali, habang nakatayo si Lucci sa ibabaw ng halos walang malay na si Luffy, muling bumangon ang kapitan ng Straw Hats. Sa muling pag-activate ng Gear Second, sumugod siya na may dalang hindi matitinag na determinasyon. Sa isang bugso ng bilis at galit, tinagos niya ang iron body ni Lucci at pinakawalan ng isang huling serye ng mabibigat na suntok. Sa pinakahuling hampas, tumilapon si Lucci palabas ng gusali, at tuluyang natalo. Pagkatapos ng laban, isang mensahe mula sa transponder snail ang nagsiwalat ng katotohanan, buhay ang Frankie family at Gali Laformen, nagkunwari silang patay at nakatakas sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Patuloy ang pagsabog ng mga barko ng Buster Call, gumuho ang inis lobby at nilamon ng guho ang natitirang istruktura. Habang patuloy ang kaguluhan, isang mahiwagang tinig ang narinig ni Usopp na nagsabing tumalon sila sa dagat, bagamat may pagdududa, narinig din ito ng buong crew. Ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan upang itapon si Luffy pababa mula sa tore, sunod-sunod, tumalon ang Straw Hats.
Sa gitna ng alon, lumitaw ang Going Merry, sa kabila ng pinsala na natamo sa Water 7. Bumalik ito upang saluhin ang kanyang mga kaibigan sa oras ng pangangailangan. Wala ng panahon para magtanong kung paano ito nangyari, habang naglalayag ang barko palayo, sinubukan ni Spandam na ibigay ang huling utos upang sila'y sirain, ngunit si Sunji, na nakapasok sa control room ng Gates of Justice, ay binago ang direksyon ng agos at pinutol ang ruta ng Navy Fleet. Itinapon ni Robin si Spandam, sa wakas, ligtas na silang nakatakas mula sa Enies Lobby. Sa barko ng Galila Company, nagsimulang masira ang Going Merry. Nakiusap si Luffy na ayusin ito, ngunit ipinaliwanag ni Iceberg na natagpuan niya ang barko sa gitna ng Aqua Laguna at inayos ito ayon sa hiling ng mismong barko. Alam nitong ito na ang huling paglalayag. Sinunog ng Straw Hats ang Merry sa gitna ng dagat, tahimik nilang pinanood habang lumulubog ito, isang pamamaalam sa unang barkong naging tahanan nila sa dagat. 2 araw matapos ang insidente, habang nagpapahinga sa Water 7, narinig ni Frankie ang plano ni Iceberg na baguhin ang syudad. Ibinunyag ni Frankie na ginamit niya ang perang ninakaw upang bumili ng kahoy mula sa Treasure Tree Adam, at doon niya ginawa ang kanyang pinakamagaling na obra, isang bagong barko para sa Straw Hats. Hindi pa man ganap na lumilipas ang sandali, dumating si Vice Admiral Garp kasama ang isang unit ng Marines, basta na lang siyang pumasok sa kwarto ng Straw Hats at sinapak si Luffy bilang pagbati. Ikinagulat ng lahat nang sabihin ni Garp na siya ay lolo ni Luffy. Inilahad niya kung paano niya pinalaki si Luffy at pinuna ang desisyon nitong maging pirata, habang sinubukan ni Zoro na labanan ang mga sundalo. Dumating sina Kobe at Helm Epo, ngayon ay bahagi na ng Navy sa ilalim ng training ni Garp. Habang kinukumpuni ni Garp ang pader na binangga niya, nagbunyag siya ng isang huling revelasyon. Minsang iniligtas si Luffy sa Logtown mula kay Smoker ng isang misteryosong lalaki, si Monkey D. Dragon. Hindi alam ni Luffy kung sino ito, ngunit ipinaliwanag ni Robin na si Dragon ay ang pinuno ng Revolutionary Army, isang organisasyong laban sa world government, at isa sa mga pinakapinaghahanap na tao sa buong mundo. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, bumalik si Garp sa kanyang barko, nagpaalam si Kobe at nangakong muling makikita si Luffy sa New World. Samantala, nagdiwang ang Straw Hats kasama ang Frankie family at ang mga higanti sa pool ng Galila Company. Sa gitna ng kasiyahan, tahimik na nilapitan ni Aokiji si Robin mula sa likod ng pader. Ipinaliwanag niya na bagamat siya ang pumatay sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Sol dahil sa utos ng itaas, tinulungan pa rin niyang makatakas si Robin upang igalang ang huling hiling ni Sol na makahanap siya ng lugar kung saan siya ay tanggap. Sa wakas, sinabi ni Aokiji na masaya siyang natagpuan ni Robin ang tahanang iyon sa piling ng Straw Hats bago siya tuluyang umalis. Sa kabilang banda, nabigo ang isang fleet ng Navy ships na harangin si Red-Haired Shanks sa kanyang paglapit kay Whitebeard. Sa lakas ng kanyang hockey, bumagsak ang ilang mahihinang miyembro ng crew ni Whitebeard kahit hindi niya sila tinamaan. Dala ni Shanks ang Sake bilang alay, sabay pakiusap kay Whitebeard na pigilan si Ace sa pagtugis kay Blackbeard, ngunit tumanggi si Whitebeard at iginiit na siya mismo ang haharap kay Blackbeard, isang desisyong nagbunga ng tensyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang Yonko. Balik sa Water 7, tinulungan ni na Iceberg at ng Galila Company si Frankie sa paggawa ng bagong barko para sa Straw Hats, habang abala ang crew sa paghahanda para sa pag-alis. Lihim na nagsanay si Usopp kung paano siya muling makakabalik sa grupo, ngunit hindi naging matagumpay ang kanyang unang pagtatangka. Kinabukasan, natanggap ng Straw Hats ang balita na natapos na ang kanilang bagong barko, at kasabay nito, ang nakakagulat na balita, lahat sila, kabilang si Frankie, ay may bago ng bounty. Nag-alala ang Frankie family sa kaligtasan ni Frankie kung mananatili siya sa Water 7, kaya nakiusap sila kay Luffy na isama siya kahit labag ito sa kalooban ng kanilang leader. Sa dalampasigan, ipinakita ni Iceberg ang bagong barko sa Straw Hats, pero wala si Frankie. Ipinaliwanag niyang nagtatago ito, hindi dahil ayaw sumama, kundi dahil alam niyang mahina siya pagdating sa ganitong desisyong emosyonal. Mahal ni Frankie ang crew, ngunit naniniwala siyang may obligasyon pa siya sa Water 7. Sa huli, nilansi siya ng kanyang mga tauhan at inakit palabas gamit ang swimsuit na kinuha niya kay Robin. Sinubukan pa ni Luffy na gamitin ito bilang panuhol, ibabalik lang kung sasama siya. Tumanggi pa rin si Frankie, na natiling kalmado sa kabila ng kahuberin niya, pero si Robin, na apektado sa mga sinabi ni Iceberg, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para hawakan si Frankie sa sensitibong bahagi at tinakot na dudurugin ito kung hindi siya susunod. Sa harap ng mga emosyon at pagbabalik ng alaala, hinarap ni Frankie ang sarili niyang mga kasalanan at natutunang patawarin ang sarili. Sa wakas, tinanggap niya ang paanyaya ni Luffy at opisyal ng naging bahagi ng crew.
Habang naghahanda na silang umalis, biglang dumating si Garp may dalang utos mula kay Fleet Admiral Sengoku para hulihin sila. Sa gitna ng pag-atake ni Garp gamit ang mga kanyan, napansin ni Frankie na wala pa si Usopp. Ipinaliwanag ni Zoro na kung gusto ni Usopp na bumalik, kailangan niyang humingi ng tawad, walang shortcut. Dumating si Usopp, nagmamadaling tumatakbo papunta sa barko habang umuulan ng kanyan. Sa una, nagkunwari siyang parang walang nangyari, ngunit binaliwala siya ng crew. Nang sa wakas ay huminto siya, buong puso siyang humingi ng tawad. Doon lang siya sinalubong ni Luffy, na may luha sa mata, at buong lakas siyang hinayla paakyat sa barko.